Itong si Manang Laila, dumali na naman eh. Manang Laila, ay huwag ka na kasing magkunwari na ikaw ay legal luminary, di ba? Tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Bumanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. At bumanat na naman itong si Laila na sabi niya overreach daw, pagmamalabis daw. Alam mo, Jubes, hindi ko nga maintindihan yung skema ng Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. May ilusyon siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel Universe, di ba? Di ba may multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kwan ha, na yung hinihitit ha. Iba yun. Mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami pong mga dilawan na ganyan, katulad ni Rizzo Ontiveros. Yan. Sorry po. Anyway, Bait talaga ni Lunes na Lunes ay nagbumanat na naman ng kengkoy si dating senador at dating bilanggo. At ngayon ay congressman at proud member ng prosecution panel. At bumanat na naman itong si Laila na tinutunog sana naman ng Korte Suprema. Ay, grabe. Ano ba naman yan? Sabi niya, overreach daw. Pagmamalabis daw. Yung ginagawa ng Korte Suprema na humihingi ng impormasyon sa House tungkol doon sa proceedings doon sa impeachment. Teka nga muna, paano naging overreach yun? Etong si Manang Laila, dumali na naman eh. Hindi bali kung tama lagi yung basa niya sa batas. Sa lahat ng nakikita ko ay puro mali yung ginawa niya. Opo. Impisahan natin. Manang Laila, ay huwag ka na kasing magkunwari na ikaw ay legal luminary. Diba? Unang-una, yung HDO mo sa yung pag-issue ng HDO noong 2011 laban kay dating Pangulong Arroyo. Di ba dumating tayo sa Supreme Court, ikaw ang nag-argue doon. Gina-justify mo that the Secretary of Justice has the authority to issue whole departure orders. Anong sabi ng Korte Suprema? Mali ka! Mali ka, sabi ng Korte Suprema. Olats ka, Laila. Ngayon, nagyabang ka pa. Etong si Manang Laila, grabe eh. Basta siya ay nakasandal sa poder. Akala mo kung sino na. Kita mo sa asang hukuman na hindi niya sinunod. Di ba? Nagkaroon tuloy ng reklamo sa kanya for contempt. Dahil hindi niya sinunod yung order ng Korte Suprema. Yan, noong siya ay nagkakaso ng drug trafficking, anong ginawa niya? Kinwestiyon niya sa RTC, pumunta siya sa Court of Appeals, umakyat pa siya sa Supreme Court. Yan ay klarong-klarong forum shopping. Alam mo, Jubes, hindi ko nga maintindihan yung skema ng Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka gano'n na ho nangyayari. Sabi ng mga netizen. Sabi niya, ba't pag si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan na batas. Baka in her mind, she is in another universe. Nag-ilusyon siya na nasa isang universe siya. Parang yung Marvel Universe, di ba? Di ba may multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel. Baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kwan ha, na yung hinihitit ha. Iba yun. Heroine, feminine ng hero. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. May mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo,
pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Rizzo Ontiveros. Yan. Ako, sorry po. Oh, marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-apply sa kanilang kahit anong batas kita kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Pero meron ganun, naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi nila yung mental health Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin prosecution. Sila. Oo. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang mental health. Vice President Waway, napakasikat niyan, ha? Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to magandang, coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yung ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na Oh. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms dyan na baka noon mo lang nakita. Hala. At wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Paano yun? Yung pa nabasa mo, sabi niya, hindi nga. Inamin sa kanya. Hala. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At inamin na ni Toby Chanco, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Ala. Oo. Hindi nigyan ng kulta Ala, bayad kaya pa po nagsipirma ang mga luko. Allah, ay. Maaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan ka, tanggapin mo. Hindi tama yun. Bribery yun. Pero Tony, bibigyan ka in connection with your official duty. mali yun. Yung pag official duty, mali yun. Official duty nila yung pagpirma May discretion nila yun Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin daw na. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. Para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend po ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila, tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa nung dinimanda, yung ididimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo yung afraid ka? I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita pambihira ka naman Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa Di ba ako nga nagsabing demanda mo ako? Meron bang ganun takot na naghahamon? Kayo naman may pinagluloko niya. Ito rin si sorry naman. Laila. Paanong magkakaroon, paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung
constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, Ayun with pala. whom I agree. Opo. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito eh. Wala, siya. Basta, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa. Kaya sinabi siguro Mali na ni yun. Senator Zubiri that it is a witch hunt. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Minadali, di ba? Ayun ang dahilan. Oo. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride eh. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? Hindi nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, asa kasi Teddy Te. O si Chel Jokno. Yan, oo. Tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpak. Kaya nagkakaroon ng butas. Di ba? Panalo na, butata pa. Yan yung tinatawag na pera na Naging bato pa. Senator Bato pa kasi pinatidismiss na Bato eh. Ayan, binigyan nyo ng reason para ipadismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-house, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng house, akala nyo walang makakapansin eh. Alam nyo minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang. Di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Opo. Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, ikaw ay babagsak. babagsak. Nangyari kay Dan Fernandez yan. Anong nangyari kay Abante? Saved by the Comelec lang yan eh.